marahil sa dami ng mga bayarin sa buhay, sa dami ng mga intindihin, nakakalimutan na natin kung ano na yung naipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, tuwing linggo, mainam, kung kaya nyo gawin ng araw-araw, ideklara kung sino na tayo dahil kay Kristo. Always remember that you are blessed and highly favored in Christ. Amen? And when someone asks you, who are you? What is the answer? Praise God. Isa pang malaking katotohanan dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya po, ipaalala natin sa ating mga sarili na tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi ang napakahalaga po ng katotohanan na yan. Dahil ang ating Panginoong Jesus mismo, nung kanyang hinalimbawa sa bagong kasunduan, sa New Testament, binanggit niya kung ang kayo ba'y bibigyan ng bato, bibigyan niyo ba ng bato ang iyong mga anak kung humihingi sila ng tinapay? Diba yun? Yung anak niyo ba pag humihingi ng tinapay, bato binibigay niyo? Pagka ba sila humihingi ng isda, bibigyan niyo ba sila ng ahas? Yun ang sinabi ng Panginoon eh. Sabi niya, kayong mga masasama, nagbibigay ng magandang bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ang di magbigay ng magagandang bagay para sa inyo. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, palagi at palagi nating alalahanin ang mga katotohanan niyan. Dahil kahit kailan, hindi po magkakamali at hindi po magkukulang ang salita ng Diyos. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. He is forever faithful. Amen? Praise God. Okay, so today we will continue our series. Okay, ang ating pinag-uusapan is Your Next Season is Coming. Tayo po ay nasa part 10 na. Pagka gumana na po itong remote ko. No? Makikita nyo dyan sa screen, yung title natin, Your Next Season is Coming, Part 10. So, are you excited, church? Sa ginagawa ng Lord sa ating mga buhay? Hallelujah. Ito po yung bagong kapanahunan na inilaan sa atin ng Panginoon. Now, today we will talk about Samuel. Siya po yung ating pag-uusapan ngayon. Si Samuel po, kung kayo po ay nakadalo last week, ating pong pinag-usapan ang buhay ni Hannah. Okay? Nataalala niyo pa po yung two biblical things when grace finds you in the story of Hannah. Di po ba napag-aralan natin? Grace meets you in your tears. Kinakatagpo tayo ng biyaya ng Diyos sa ating mga pagluha. Kaya nga ang life application doon, ipanalangin natin, ibigay natin sa Diyos lahat ng ating mga dalahin, lahat ng ating mga sakit, no, sa ating kalooban. Dahil anumang sitwasyon ng buhay natin, sa mabababang yugto ng buhay natin, kinakatagpo tayo ng Panginoon. And also, katotohanan sa istorya ni Hannah, kailangan nating ipanalangin sa Panginoon. So, ibigay lahat sa Panginoon. Give your pain to God and pray the grace way. At today, we will talk about Samuel. Siya po ay anak ni Hannah at ni Elkanah. At yung pong pangalan na Samuel, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay Shemuel. Galing po sa dalawang salita, Shama at El. So, Shama or Shema, no, ibig sabihin to hear. And El means God. So, pag pinagsama po natin, ang ibig sabihin ng pangalan na Samuel is God has heard or God hears. And every time the word of God or in Hebrew, the word El means God mentioned, it always talks about kung ano yung ginawa ng Diyos. Okay? Kung hindi kung ano yung gagawin natin patungkol sa Diyos. Nakuha po natin. In Hebrew, tuwing pag-uusapan yung pangalan na El,
Kasi yung pong word na El in Hebrew means God. So every time they talk about El or God, palagi ang context ay kung ano ang ginawa ng Diyos. Hindi kung ano yung gagawin natin sa Diyos. Parang katulad din natin ngayon sa bagong kasunduan, dito sa ating church, palagi yung naririnig ay kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Are you interested? Are you excited na malaman kung anong mga ginawa ng Diyos para sa atin? Ba't ko po ito binibigyan ng pansin? Kasi meron pong mga simbahan na ang kanilang mensahe na yung maririnig ay kung ano ang gagawin mo patungkol sa Diyos. Palagi at palagi kung ano, nakapokus sila sa kanilang mga gawa. Hello, mga kapatid, kung ito po kasi ang mensahe natin maririnig, palagi at palagi mong makikita na anuman ang iyong kakayanan, palagi itong hindi sasapat. Di po ba? Kaya pag itong mensahe, nagiging condemnatory, no? Parang magbibigay ka nga, kulang naman. Uma-attend ka nga, late naman. Doon sa ibang church, ha? Di ba? Salamat nga sa kaya dito palagi naririnig natin kung ano yung ginawa ng Panginoon patungkol sa atin. Amen? Kung gaano kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na hindi niya pinagkait yung kanyang bugtong na anak para sa atin na mamatay sa krus upang tubusin tayo at bayaran ang lahat ng ating kasalanan. That is why we celebrate the grace of God. That is why ito yung palagi natin pinag-uusapan. Ito yung gusto nating malaman. Ano ba ang ginawa ng Diyos para sa akin? Interesado po ba kayong malaman? Hallelujah, sa totoo lang, ang buhay na ito'y matatapos. Hindi natin lubusang maunawaan kung gaano kalaking pagmamahal at pag-ibig ang binuhos ng Diyos sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mga katotohanan yan. So, yung po ang ibig sabihin ng salita ng pangalan na Samuel. Okay, Shemuel, sabihin to hear, and God has heard, and God hears. And today, we will talk about 3 biblical things when grace finds you from the story of Samuel. Number 1, grace finds you without a voice. Natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos, wala tayong sariling boses. Mga kapatid, this is figuratively speaking, and most importantly, spiritually. No? Natagpuan tayo ng salita ng Diyos, wala tayong sariling boses. Tulad po ng istorya ni Samuel. Di po ba, if you still remember last week, di ba nanalangin si Hannah sa Diyos, at sinabi niya, kung bibigyan siya ng anak, ay ihahandog niya, ipinanata niya yung kanyang anak na maglilingkod sa templo habang siya'y nabubuhay. At ganito nga po ang nangyari kay Samuel. Nung siya po'y pinanganak, dinala siya ng kanyang mga magulang, nung siya po ay awat na, no? Ang sabi po ng Bible, marahil nasa 2 hanggang 4 na taon, dinala siya ng kanyang mga magulang sa templo upang maglingkod sa Panginoon. So, kanino po bang choice ang nangyari sa buhay ni Samuel? Kumbaga, pinili po ba niya na maglingkod sa templo? Hindi po. Wala po siyang sariling boses. Actually, it was his parents' choice. Dahil hindi pa nga siya pinapanganak, ipinanata na siya, ipinangako na. And actually, kahit naman sa kanyang sarili, wala pa siyang sariling desisyon dahil bata pa siya. Now, tingnan natin. Basahin natin, balikan natin kung ano nga ba yung nangyari. In 1 Samuel chapter 1, verse 10, tingnan natin po. Sabi diyan, in bitterness of soul, Hannah, sino si Hannah? Nanay ni Samuel. Wept much. So, he wept much. Umiyak ng umiyak and prayed to the Lord. Verse 11, and she made a vow. So, meron siyang pangako, meron siyang ipinanata sa Diyos, saying,
O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her son. Okay? Anong sabi niya? Then I will give him to the Lord for all the days of his life. So nakita po natin sa istorya, wala pong sariling boses, wala pong sariling tinig, walang sariling choice si Samuel sa kanyang buhay. Hindi nga siya nabigyan ng karapatang mamili ng kanyang karir na tatahakin. Hindi siya, di ba? Hindi man siya nabigyan ng pagkakataon, baka gusto niya mag-engineer, baka gusto niya mag-arkitekto. Tuloy pa natin. And sabi pa dito, and no razor will ever be used on his head. Hindi siya nabigyan ng karapatan sa style ng buhok niya. No? Na gusto niyang magpagupit. Yun yung naipangako sa kanya. Nakuha po natin mga kapatid. Tulad din ng marami sa atin, sa kapanahonan natin. Natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos, wala tayong mga sariling boses. Di po ba? Marami sa atin, di ba? Hindi mo sariling pagpili kung ano yung relihiyon na yung kinagisnan. Di ba? Kung ikaw ay Katoliko, kaya ka naging Katoliko, kasi yan ang relihiyon ng magulang mo. Tama? Di ba? Kaya nga yung iba, may mga katwiran pa sila, okay? Di ba na pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. At yung iba, sinasabi pa nila, dito na ako nadapa, dito na ako hihiga. Kala nyo, babangon na. Binago na, kanina lang, alas 8 ng umaga, binago na yung kasabihan. Yun ang sabi ng iba, dito na ako nadapa, dito na ako hihiga. Di ba kung ikaw ay pinanganak na protestante, nabuhay ka doon nang lumakad ka bilang protestante dahil yun ang iyong relihiyon na nakagisnan. Wala kang sariling boses. Kung ikaw ay pinanganak na Muslim, lumakad ka na nabuhay ka sa iyong relihiyon bilang Muslim. Dahil ito ang naibigay sa iyo ng iyong mga magulang. Tulad din sa buhay ni Samuel. Now, pagpatuloy po natin, sabi po sa chapter 1, verse 24, at si Samuel, after he was weaned, okay, nung naawat na si Samuel, she took the boy with her. So, dinala siya ng kanyang nanay, young as he was, along with the 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. Yung Shiloh, yung po yung lugar kung nasaan yung temple. So, nung naawat na sa pagdede si Samuel, most probably breast milk, in context ng Jewish culture, pag sinabing awat na, ito po ay edad na 2 hanggang 4 na taon. No? So, sa kultura po nila, kaya ina-assume natin na ito ang edad ni Samuel nung siya ay dinala sa templo. Maybe 2, maybe 3, maybe 4 years old. Nakita natin doon sa talata na ito. Pagpatuloy po natin, verse 25 and 26, it says here, when they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli. Sino po si Eli? The priest. Di po ba? Nandito po ba kayo last week? Ito po yung di po ba? Pinag-usapan natin to sa istorya ni Hannah. Pumunta siya kay priest Eli. So, dinala nila, yung bata, merong bull, at lahat ng offering, dala nila, they brought the boy to Eli, and she said to him, sabi po ni Hannah, as surely as I live, my Lord, I am the woman who stood here beside you, praying to the Lord. Pinaalala niya kay Eli, kay priest Eli. Naalala niyo po ba, sabi niya, ako yung babae dito na katabi niyo na nananalangin sa Diyos. Ha? Di ba naalala niyo pa? Na napagkamalan pa nga siya ni priest Eli na lasing. Do you still remember, mga kapatid? Kaya lang, hindi na niya sinabi rito. Pero tayo, alam, di ba yun ang sabi ni Hannah? Sabi niya, as surely as I live, my Lord, I am the woman. Ako po yung narito noon na nananalangin sa Panginoon. Magkatabi tayo. Nananalangin ako sa inyo nananalangin ako sa Panginoon ng anak
at dininig ng Panginoon ang aking panalangin at meron akong pangakong binigay sa Kanya, tinutupad ko ngayon ang aking pangako. Kaya lang din niya nga sinabi dito na pagkamalan yung pangakong lasing eh. No? At tuloy po natin. Sabi ng verse 27, I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of Him. Kaya nga pangalan niya Samuel kasi pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Hannah. So now I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord. Kaya ang naging panata si Samuel ay maglilingkod sa templo sa kanyang buong buhay. Now, mga kapatid, tulad din ng bawat isa sa atin, sinabi ko kanina, tayo po'y natagpuan ng biyaya ng Diyos, walang sariling boses. Pero kung dumating yung panahon na narinig na natin ang mensahe ng biyaya at tayo nasa hustong isip na, we have to decide, mga kapatid, kung anong pipiliin natin. Yung relihiyon ba na yung kinagisnan o ang biyaya ng Diyos na hindi naman relihiyon na siya lang na nakapagliligtas. Salamat mga kapatid at natagpuan tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen? Sa totoo lang, hindi natin alam, no? I always said this, pag may nakakausap ako, that kahit gaano kaganda ang relihiyon, walang relihiyon na makapagliligtas. Ang tanging tagapagligtas ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Diyos na naipagkaloob sa atin. Now, in the story of Samuel, he was in the temple serving the Lord. Pinanata siya. Pero mga kapatid, hindi pa siya natatagpuan ng biyaya ng Diyos. Mamaya makikita po natin sa istorya. Okay? So, in 1 Samuel 2:11, it says here, Then Elkanah, who is Elkanah? Tatay ni Samuel, went home to Ramah, yung kanilang bahay, but the boy ministered. So, naiwan si Samuel, naglilingkod sa templo before the Lord under Eli the priest. Okay. Tulad po ni Samuel, hindi lamang si Samuel sa Bible ang merong ganitong karanasan. Just like Apostle Paul. Look at his letter in Galatians 1:13-14. Sabi niya dito, For you have heard of my previous way of life in Judaism. Ano po ang relihiyon ni Paul? Judaism, Budaismo. Bakit yun ang kanyang relihiyon? Dahil siya ay Hudyo at iyon ang relihiyon ng kanyang mga magulang. How intensely I persecuted. So, siya po'y kabilang sa relihiyon na Judaismo. Ano po ang kanyang ginagawa? Pine-persecute niya yung mga mananampalataya. Hindi lang basta pag pine-persecute. Ang sabi dito, how intensely I persecuted the Church of God, yung Church of God na tinayo ng Panginoong Jesus, and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many of Jews of my own age and was, look at this, extremely zealous for the traditions of my fathers. Verse 15-16. But when God, tingnan natin mga kapatid, nakita niyo po, sa buhay din ni Apostol Pablo, naranasan din niya na siya ay walang sariling boses, tulad din ni Samuel. Kasi yun ang pinamana sa kanyang relihiyon eh. But look at this, yung transition ng kanyang buhay. Mula doon sa niyayakap niya na pinaniniwalaan, na grabe nga, na sa tingin niya, yung Church of God na tinayo ng Panginoong Jesus ay laban sa kanilang relihiyon, kaya nga, sabi niya, I intensely persecuted them. Talagang nilalabanan niya. But when God, who set me apart from birth, and called me by His grace. Hallelujah. Do you believe that you are called by God? Lahat po tayo, it is not an accident that you hear the Word of God. It is not an accident na nadako kayo sa lugar na ito. Hindi po aksidente
na mayroong nag-invite sa inyo. Lahat po ito'y plano ng Diyos. May panawagan ng Diyos sa inyo. May mga pagkakataon sa yugto ng buhay natin na gusto natin takbuhan ang panawagan ng Panginoon. Pero mga kapatid, the calling of God is irrevocable. Hindi po natin pwedeng tanggihan ang panawagan ng Panginoon. Pinili ka na ng Diyos even before the foundation of this world. No? Wala ka pa sa guni-guni ng iyong mga magulang. Nakita ka na ng Diyos at pinili ka na niya. Hello, church. Hindi po ba nakakatuwa na malaman ito na ano yung meron sa akin? Bakit ako pinili ng Diyos? Hindi ako karapat-dapat para iligtas ng Diyos. And yet, God called you. And yet, God chose you. And that is grace. You receive what you do not deserve. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Just like in the life of Apostle Paul, sabi niya, and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me. Mga kapatid, to reveal His Son in me. It is important na makilala mo ang Panginoong Jesus. Hindi po ang relihiyon. Hindi po relihiyon, mga kapatid. Ang pinakamahalaga ay makilala mo kung sino si Kristo at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. And for sure, you are saved. Look at this, so that I might preach Him among the Gentiles. Dahil ito yung plano ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Just like in the life of Samuel. Now, that's number one. Grace finds you without a voice. Number two, grace calls you to hear God's voice. Ulitin ko po. Grace calls you to hear God's voice. Una, natagpuan tayo ng biyaya ng Diyos, wala tayong sariling boses. May kanya-kanya tayo na paniniwala. Maybe iba nga sa inyo talaga dito, grabe ang pagyakap nyo sa inyong nakagisnan na relihiyon. Sa anumang paniniwala na meron tayo. Pero salamat dahil dumating sa atin ang mensahe ng biyaya. At tinawag tayo ng Panginoon upang dinggin ang kanyang tinig. Tingnan po natin ang istorya ni Samuel in 1 Samuel chapter 3, verses 1 to 2. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. So naglilingkod po ba si Samuel? Yes. Okay? One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. So si Priest Eli, malabo na ang mata, medyo humihina na, at nakahiga na lang doon sa kanyang usual place, sa kanyang lugar. No? Ganyan talaga pagka matatanda na, di ba? May mga paborito ng upuan. No? Huwag niyong kukunin yung upuan nila at magagalit sila sa inyo. No? Pag tinignan niyo, may titulo yan sa ilalim. No? Hindi, kasi, di ba parang gusto na nila kung sa isang lugar sila napirme, medyo mahina na kasi ayaw na nilang nagagagalaw. Yun yung katayuan ni Eli, sabi dito. Malabo na yung mata, mahina na, kaya doon na lang siya palagi nakapwesto sa paborito niyang lugar. Paborito niyang kama, maybe paborito niyang upuan. Now, verses 3 to 4, it says here, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of the covenant was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am. Look at verse 5. Then he ran to Eli. Okay? Sino pang tumawag kay Samuel? Ang Diyos. Pero saan siya tumakbo? Kay Eli. And he ran to Eli and said, here I am. You called me. But Eli said, I did not call. Go back and lie down. So he went and lay down.
Verse 6, again, the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, here I am. So, pangalawang beses. Nung may narinig na tinig, takbo agad, listo yung bata. Di ba nakita nyo? Listo yung bata. Hindi katulad nung mga ibang bata, nung anak, nung mga wala sa church na ito. Di ba yung ibang bata, pag tinawag mo, wait! No? No? Si Samuel, hindi. Nung narinig ng Diyos, tumayo, punta agad. Akala niya, si priest Eli yung tumawag. Then the second time, again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, here I am. You called me. My son, Eli said, I did not call. Go back and lie down. Verse 7, tingnan po natin. Now Samuel did not yet know the Lord. This is the key verse. Okay? Mga kapatid, si Samuel naglilingkod sa templo pero hindi pa niya kilala ang Diyos. So kaya po yan yung mga katotohanan na kaya palagi nababanggit natin, hindi lahat ng nasa loob ng church ligtas. Pwede kang nagse-serve sa loob ng church pero hindi mo talaga narinig ang tinig ng Lord. Kaya nga, mga kapatid, hindi po tayo dumadako sa lugar na ito just to fulfill our religious duties. Mga kapatid, hindi po. Kasi di ba yung parang, hindi parang magkaroon ka, mawala yung guilt feelings, ay, nakasimba na ako, no? O kaya para medyo proud ka sa sarili mo, nakapagsimba ako ngayon. Hindi po, mga kapatid. Dumadako tayo dito dahil nais nating marinig ang tinig ng Diyos. Dahil kinatagpo na tayo ng Diyos, meron na tayong relasyon sa Kanya. Amen? It's not about the personality. Hindi po patungkol sa kung sino yung nagsasalita dito. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Kaya po ako, kumpiyansa ako na iwanan ng pulpitong ito sa mga kapatid natin at nagpapasalamat ako sa mga tumayo dito ng mga panahon na wala kami. Kasi hindi po ito patungkol kay pastor. Ito po, hindi po patungkol sa mensahero. Ito po patungkol sa mensahe. Kaya hindi po tama na mali po yung kaisipan na gano'n, hindi si pastor ang preacher, hindi mo na ako attend. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Napa natin, kasi pwedeng all your life, you're in the temple, but you do not know the Lord. Tulad sa istorya ni Samuel. Alam mo, naglilingkod ka. Si Samuel, busy-busy. Busy-busy sa templo. Kung ano-anong pinagagawa, utos dito, utos doon, ni Tatay Eli, di ba? Pero ang kilala lang niya, yung kanyang leader. He's just serving his leader. Pero malinaw dito sa verse, now Samuel did not yet know the Lord. It's only sa yugto na ito, na tinawag siya at kinausap siya ng Diyos at narinig niya audibly ang tinig ng Diyos, pero akala niya nga hindi pa si Lord yon, akala niya si Tatay Eli niya o si Brother Eli sa iba, no? Pero sa kanya, Tatay Eli tawag niya. Kasi yun yung nagsilbi ng tatay-tataya niya dahil mula pa pagkabata, nasa templo siya. Kaya sabi dito, the word of the Lord had not yet been revealed to him. Hindi pa kasi na-i-reveal sa kanya ang salita ng Diyos. And listen to this, mga kapatid. The word of God, the message of grace, you can only understand this through revelation. Hindi po sa magitan dahil nag-aral ka, no? Marami pong aral ng aral. Napupuno lang ang kanilang isip, ang kanilang ulo'y lumalaki lang sa dami ng kaalaman. Pero sa totoo, wala namang tunay na relasyon sa Diyos. No? Pag tinanong mo, alam ko na yan. No? Ang daming alam. No? Pero ang totoo, wala namang relasyon sa tunay na Diyos. Dahil hindi pa na-reveal sa kanila ang salita ng Panginoon. Because the Word of God, the message of God's grace is only through revelation.
Pag na-reveal na sa'yo, lilinaw sa'yo, parang nawala yung mga kaliskis sa yung mga mata. Yung dating di mo nakikita mo na ngayon. Pag nagbasa ka ng Bible, naunawaan mo na. Grabe, excited ka nang basahin ang kanyang salita. Excited ka nang makinig sa kanyang salita. Hindi katulad dati, ginagawa mo lang pampatulog. No? Medyo di ako makatulog ngayon na makapagbasa nga ng Bible. No? No? Ako, pastor, ginagawa ko talagang pampatulog yan. It's okay. No. Pero mahalaga kung meron ka ng kaunawaan doon sa salita ng Diyos. Ngayon, pag nababasa mo, di ba parang na-excite ka, ang linaw lahat sa iyo kasi nakita mo na. Nabuksan ng iyong spiritual na mata sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Nakita mo na yung tunay na mensahe ng Biblia, ng salita ng Diyos na walang iba, ito'y patungkol lamang sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tulad ng dati na pinaniniwalaan natin na kung anong magagawa natin para sa Diyos, na tinuturoan tayo ng ating leader noon, you have to do this, you have to do that, no? Do this, do that, no? Pero salamat sa Diyos, ang mensahe pala ng Diyos sa atin is not do, do, do. And not da, da, da. Because it is done, done, done. Amen? Jesus said, it is finished. Hallelujah. Now, let's continue. Sabi dito, and Samuel got up and went to Eli and said, here I am, you called me. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So, naisip na ni Priest Eli na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Verse 9 to 10. Let's continue. Sorry, asan na tayo? Verse 8 pa lang. Ayun. Verse 8. Tama ba? Nasusundan po natin. Verse 8 po tayo. Andiyan pa po kayo. Chinecheck ko lang kung ano. Verse 8 na po ba tayo? Sure po kayo? Chinecheck ko lang, baka natutulog na iba sa inyo. So kanina verse 7 tayo. Chinecheck ko kayo kasi bawal talagang matulog dito sa church natin, ha? Kasi kaya nilamigan natin ang aircon dito. Hindi para sarapin kayo sa tulog. Para at least di kayo pawisan habang nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Alam nyo naman na yung kautusan natin dito. May kautusan pa tayo ngayon. Pag nahuli kayo natutulog, sisingiling kayo ng 500 pesos. No? Dahil ginawa niyo hotel yung church. No? Kaya nga mahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hello? Kasi nagdudulot ito ng kapayapaan sa atin. Para mamayang gabi, makakatulog ka ng maaga. Tama? Kasi pag wala kapayapaan, yung iba kasi kaya, now, not to condemn, kung inaantok talaga, sige po, matulog po. Ina-explain ko lang. No? Kaya lang nga, binabalaan ko kayo. Masisingil kayo. Kung willing naman kayo bayad 500, okay lang. At kung willing din naman kayo maipag-pray, kasi yun din may instruction ako dito. Pag yung katabi mo natutulog, nakita mo pag-pray mo. Anong prayer? Lord, wag niyo na po siyang gisingin. Please. Okay. Ayan. Gising na kayo, kita niyo. Okay. Hindi, iba. Naintindihan ko, baka iba kasi puyat talaga, no? Nag-graveyard shift. No condemnation. Alam niyo lang, pabiro si Pastor. Si Pastor, no? Sumamatingin mo iba sa akin. Hallelujah. Are you enjoying the Word of God, mga kapatid? Sige po. Usap po tayo mamaya kung may concern po kayo after the service. No? Hallelujah. Na masarap po sa presensya ng Panginoon. Can you say amen?
aba, dito lang talaga po yan sa presensya ng Panginoon. At may mga pagkakataon na kinukorek tayo pero tuwan-tuwa tayo. Madalas na pagkakataon, pag kinukorek tayo, nagagalit tayo. No? Ganon din po kayo. O, o kami lang yung pagka kinukorek, nagagalit. Okay? Pero dito, salamat sa Lord. Kinukorek tayo ng salita ng Diyos, pero natutuwa tayo dahil alam natin, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Okay. So, verse 8. The Lord called Samuel a third time, pangatlong beses. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Verse 9 to 10. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you." So alam na yun ni Eli na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Ano daw ang sasabihin? Say, "Speak, Lord, for your servant is listening." Sabi po ni Priest Eli, pag narinig mong muli ang tinig ng Diyos, sabihin mo sa kanya, "Magsalita po kayo, O Diyos, ang inyong lingkod ay nakikinig." So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as at the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." So this time, narinig na po ni Prophet Samuel ang tinig ng Panginoon. So, sa yugto ng buhay na ito, ang sinasabi na po ni Samuel, kasi si Samuel po, he is a prophet. So, ang kanya pong lumalabas na sa kanyang tinig ay nanggagaling na sa Diyos. Hindi na nanggagaling lang sa kanyang leader, kundi ito'y mula na sa tinig ng Diyos. Kaya po, napakinggan niya kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya at simula dito nagkaroon na siya ng sariling boses. Kaya nung siya kinumpronta, so alam natin, di ba kinausap na si Samuel ng Diyos. So si Priest Eli, tinanong siya, "Ano ang sinabi sa iyo ng Diyos?" Alam niyo, napakahirap para sa kay batang Samuel na sabihin sa kanyang tatay-tatayan kung ano yung pinasasabi ng Diyos sa kanya. Dahil ang pinasasabi ng Diyos kay Samuel, kay Eli, ay yung judgment na darating sa pamilya ni Eli. Dahil si Priest Eli po ay merong dalawang anak na pastor din sa templo at itong dalawang anak na to ay kinukuha yung mga handog na maiinam. So nangungupit ng tithes and offering at iniiwan yung mga pangit. At hindi lang yun, maging yung mga babae na naglilingkod sa templo ay kanilang inaabuso. Wow! Mga kapatid, nasa templo ha, can you imagine, para kay Samuel, ito yung sasabihin niya doon sa priest. At ang nakakalungkot dito, mga kapatid, alam ni Eli yung ginagawa ng kanyang mga anak, pero hindi niya sinawa yung kanyang mga anak. That is why it is the responsibility of the father na i-lead yung kanyang pamilya. Ang tatay po, ang pastor ng kanyang pamilya, mga kapatid. Hindi po ang nanay. Nandiyan pa po ba kayo? Ang mga nanay po, dapat susuportahan yung mga tatay. Yung po ang design po ng Bible. Wala po tayong magagawa. No? Kailangan ko po itong sabihin. Yung po yung malaking katuruan na dapat nating matutunan. Ayan na, nagkagulo. Nagkaroon ako na. Ulihin ng... ulitin ko. Kaya po sa February 13, Friday, i-announce ko na. Hindi pa lang tayo nakagawa, no? Pero February 13, Friday, sa mga mag-asawa po, meron po tayo ditong couples night. No? We will talk about kung ano po ang plano ng Diyos sa mga mag-asawa at saka doon sa mga plano. Invite, pwede naman po. No? Diba, meron na plano kayong mag-asawa na, dumalo na po kayo dito para at least
ah, malaman nyo na ng maaga. Okay? Mga kapatid, February 13, 7:30. No? By tomorrow, maybe i-send ko po sa inyo yung mga invitation. And mag-invite din po kayo. Baka may mga kilala kayo. Ito po yung maganda din pagkakataon na makapag-evangelize tayo sa mga kaibigan natin na mga mag-asawa. We will talk about kung naipangako ko po sa inyo na gagawa tayo ng ganito. At nangusap po ang Panginoon. No? Kaya po, siyempre, nakikinig tayo sa Panginoon. At kasi narinig na natin ang tinig eh. Kaya ang boses natin ngayon, hindi na sarili nating boses, kundi boses na ng Panginoon. Napakalaki po kasi, napakaganda ng plano ng Diyos sa mga mag-asawa. Marriage. Kaya po ang kaaway, gusto niya itong sirain. At kaya kailangan natin ang gabay ng salita ng Diyos para lalo pang mapatatag ang mga mag-asawa sa relasyon nila sa isa't isa at sa relasyon sa Panginoon. Can you say amen? Okay, kaya po dito ay sinabi na ni Prophet Samuel, kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos doon sa pamilya ni Eli. No? Yung dalawa niyang anak, kaya po nangyari, nagkaroon ng sinalakay sila at yung kanyang dalawang anak ay napatay doon sa gyera. Ito po yung hatol na ng Panginoon. At nung malaman ito ni Priest Eli, siya po ay nahulog sa kanyang kinauupuan, nabali ang kanyang leeg, at siya po ay namatay. In one day, nangyari naganap po yung hatol ng Panginoon. So sa buhay po ni Samuel, at this point, siya na po ang nagsilbing tinig ng Diyos. Meron na siyang sariling tinig. Yan po yung nakita natin sa 1 Samuel 3:11. So, God allows us to hear His voice not because we deserve it. Nung narinig po ni Samuel ang tinig ng Diyos, hindi po siya karapat-dapat, but because of His grace. Even while we're still sinners, God loves us so deeply that Christ died for us. Tama po ba? Familiar po kayo dito? Yung verse po na yan sa Romans 5:8, that God loves us even we were still sinners. Christ died for us. His voice is not a reward for our goodness, but a reminder of His unmerited grace. Just like in the life of Apostle Paul. Dala-dala po niya yung sulat mula sa Jerusalem papuntang Damasco nang marinig niya ang tinig ng Panginoon. So, mga kapatid, una, grace finds you without a voice. Pangalawa, grace calls you to hear God's voice. And then number 3, grace enables you to be God's voice. So, 3 biblical things when grace finds you from the story of Samuel. Pakibasa nga po. Number 1, grace finds you without a voice. Number 2, Grace calls you to hear God's voice. Number 3, Grace enables you to hear God's voice. just as Samuel began without a voice, then heard the voice of God, and became God's voice in his generation, so it is with us by the grace of God. Kung paanong si Samuel, siya po yung naging tinig ng Diyos ng kanyang kapanahunan. Tulad po din ng bawat isa sa atin sa panahon ngayon. Tayo po yung nagsisilbing tinig ng Diyos sa ating kapanahunan. Look at the verse, 1 Samuel 4:1. It says here, and Samuel's word came to all Israel. So pinakinggan na po siya, okay, ng buong Israel. God spoke audibly from heaven only twice. Context nito in New Testament, okay? First at the Jordan River during Jesus' baptism, and then on the top of the mountain at the transfiguration. Listen to this, in both instances, He spoke about His Son. 2 beses po sa New Testament,
audibly nagsalita ang Diyos. Una, sa water baptism ni Jesus in Jordan River. Pangalawa, in Mount Hermon sa Transfiguration. At listen to this, at ang tinig ng Diyos ay patungkol lamang sa kanyang anak. Dahil ito po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Listen mga kapatid, anumang klase ng mensahe, kung ito'y hindi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po tayo obligadong makinig. I only listen to a message pag ito po'y patungkol sa tinapos na gawa ni Kristo at patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Just like, kamukha po sa New Testament, 2 beses lang, lahat ito patungkol sa kanyang anak. Look at Matthew 3:17. And suddenly, a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Another verse, Matthew 17:5. While he was still speaking, means Peter, behold, a bright cloud overshadowed them. And suddenly, ito po yung at the Mount of Transfiguration. And suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him." So God's voice is all about His Son. And if we are to be God's voice in this generation, we should speak only about His Son, Jesus Christ. Tuwing mayroong magtatanong sa iyo, no? Ang ganda naman ng bahay mo, biyaya lang ng Diyos siya. Kung may nagtatanong sa iyo, ang ganda naman ng promotion mo, biyaya lang ng Diyos siya. Palagi at palagi patungkol sa kanyang anak, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo mga kapatid, lahat ng bagay na meron dito tayo sa buhay na ito, biyaya lang ng Diyos sa atin. Always remember, huwag mong iyabang yung sarili mong galing. Dahil tandaan niyo po, palaging hindi ikaw ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Palaging may mas magaling sa iyo. Tama po ba? Huwag mo iyabang ang iyong ganda, ang iyong kapugian. Dahil siguradong makakakita ka, may mas pogi sa iyo at may mas maganda sa iyo. Amen? Pero mga kapatid, may mas magaling sa iyo. May mas matalino sa iyo. Pero mga kapatid, hindi nyo pa napuna, pero wala sila, hindi man na sila nakakalahati ng mga bagay na meron ka. So ano ibig sabihin nito? Anumang bagay na meron tayo, biyaya lang ito ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah! Kaya kung meron kang iyayabang, kung meron kang ibibida, ang ibida mo lang ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, hallelujah! Kasi may mga tao, alam nyo yon, yung ang iba, wala namang iyayabang, pero ang yabang. Eh lalo na yung may iyayabang. Di ba? Kasi yun ang tendency ng tao eh. Kaya po, naririnig natin to dahil pinapaalala sa atin ng Diyos, anumang bagay na meron tayo, galing lahat to sa Diyos, ibalik mo sa kanyang kapurihan. Amen? Because we tend to forget. Kaya alam nyo yung matandang kasabihan, di ba? Ang tao'y marupok at at kay daling lumimot. Hindi pa po iniiba, ayaw sumagot nung iba. Hindi pa po iniiba yung kasabihan na yan. Iniisip nung iba, baka iniba na naman eh. Kaya ayaw nila sumagot. Baka mamaya, katulad nung kanina, kung saan ako nadapa, doon ako hihiga eh. No? Ang tao'y marupok kay daling lumimot. Kaya palagi mong paalalahanan ng sarili mo, saan ka man nakarating, anumang bagay ang meron ka, biyaya lang yan ng Diyos. Amen? Pag yung muso mo'y nagmamantika sa sarap ng iyong mga kinakain, alalahanin mo kung saan ka galing dati. Dati ang labi mo bitak-bitak dahil puro tuyo ang kinakain mo. Pero ngayon, kahit di ka mag-lupis stick,
Mamasa-masa, makintab ang labi mo dahil sa sarap ng kinakain mo. Oo. Alalahanin mo ang Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Book of Deuteronomy, remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. Alalahanin mo ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayanan. Kaya ka nakarating sa kung saan ka man nandun ngayon. Amen? Kasi may mga tao talaga, pagka dumami na yung mga hawak na titulo, no? Pagka yung sa pangalan nila may mga titulo nang nakalagay, nakakalimutan ng Diyos. Kaya palagi nating alalahanin, lahat ng ito ay bigay lang sa atin ng Panginoon. Dumating tayong hubad sa mundong ito. Wala tayong dala, aalis tayong walang dala. Amen? Hallelujah. Praise God. Look at the verse in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. The Living Bible says, "For I decided that I would speak," look at the decision of Apostle Paul, "only of Jesus Christ and His death on the cross." Every time na mabigyan tayo ng pagkakataon na magsalita, ang sabihin natin, ang iyabang natin kung anong ginawa ni Kristo sa buhay natin. Hindi kung ano ang magagawa at ginawa natin para sa Diyos, kundi kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Look at this. For I decided, you have to make a decision that I would speak only of Jesus Christ and His death on the cross. Given a chance, mapahawak kayo ng mikropono sa inyong mga opisina. No? O pinag-pray kayo sa pagkain. Hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na katulad nito. Iyabang natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya po, huwag niyo po ako imbitahin sa mga handaan niyo dahil magiging evangelistic crusade yan. Yan na po ang... Kaya last week, may dedication service tayo. Nagpatanggap tayo sa Panginoon. No? Kung bigyan po ng pagkakataon, nabigyan tayo ng pagkakataon, iyabang natin. Tandaan niyo mga kapatid, lahat ng ito hindi po nawawalan ng kabuluhan. Hindi po babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. It will accomplish kung ano pong plano at layunin nito. Amen? Hallelujah. Nabigyan kayo ng pagkakataon, ma-interview kayo sa television. Iyabang niyo ang Panginoon. O yung iba, nagbablog kayo. No? Kung nagbablog man kayo. Diba? Iyabang niyo ang Panginoon. Hallelujah. Dahil di nyo alam kung sinong taong makakarinig nito na sila'y nangangailangan ng salita na maririnig nila na galing sa Panginoon. Amen? We are just a channel of blessing. Tayo po'y daluyan lang ng pagpapala sa iba. At yun po yung pinakamahalagang pagpapala na pwede nilang matanggap sa buhay na ito nang sila ay maligtas. Malaman nila na merong Diyos na nagmamahal sa kanila, na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. All we have to do is to believe and accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? Palaging isama sa bidahan ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po sa God's Word Translation, GWT, "While I was with you, I decided to deal with only one subject." How many subject ang sinasabi ni Apostle Paul? Only one subject. Jesus Christ who was crucified. Hallelujah. Tingnan po natin sa The Message. Napakaganda po ng pagkasalin. "I deliberately kept it plain and simple." Simple lang. Kaya pag ang mensahe masyadong komplikado, hindi po yan mensaheng galing sa Diyos. Dahil ang mensaheng galing sa Diyos, simple lang. Si Kristo'y namatay para sa iyo. Namatay siya sa krus para iligtas ka. Simple, pag nanampalataya ka, tinanggap mo, ligtas ka na. Amen? Kung ano man yung gagawin mo na paglilingkod sa Diyos, bunga lamang yon ng kaligtasan. Amen? Kasi iba parang masyadong maraming complexity. You have to do this, you have to do that for you to be saved. Hello? At hindi pa yon.
alam mo, ligtas ka na, may tuturo pa sila para manatili kang ligtas. No? No? Diba? Alam mo na, kailangan may maintenance. No? You have to take this 3 times a day. No? Kailangan para manatili kang ligtas. Huwag kayong maniwala na sa once saved, always saved. Yan ang mga turo nila. No? Pero mga kapatid, kung ikaw ay tunay na ligtas, ligtas ka magpakailan-kailan pa man. Amen? Kasi ang kaligtasan, bigay lang sa'yo. Hindi to sa magitan ng iyong gawa. How can you lose it by works? Amen? Binanggit na to ng Diyos sa iyo. Sinabi na ng Diyos sa iyo, ikaw ay matuwid sa kanyang harapan. Hindi ka baluktot. Amen? Matuwid ka sa kanyang harapan. You are righteous and holy in the sight of God. Amen? Forever because of our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ka naging matuwid dahil sa iyong mga ginagawa. Dahil ang katwiran mo ay ang katwiran ng Panginoong Hesukristo na naibigay sa iyo. Meron pong nangyaring divine exchange sa the cross. Amen? Yung ating kasalanan, kinuha ng Panginoong Jesus. Ang kanyang katwiran, ibinigay sa atin. Hallelujah! Praise be to God. Praise God! Excited ba kayo mga kapatid na marinig ang napakagandang mensaheng ito? Pansin ko nga. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Plain and simple. Kasi yung iba, alam niyo yun, minsan dinadaan na lang sa mga pagandahan ng pagsasalita eh. Sa mga diction, no? Sa pag nag-English, kailangan ngumunguya ng bubble gum, no? Yung iba, okay sana, wala mang problema doon. Kaso, kung mali ang mensahe, wala pong saysay yun. Amen? Kasi iba parang doon na lang nila masyadong kinukumplikado yung mensahe. Mga kapatid, pero malinaw ang sabi ni Apostle Paul. Yung sa message, same verse yung binabasa natin. I deliberately kept it plain and simple. First, Jesus and who He is. That is why it is important that you hear the Word of God so that you may know who Jesus is and who He is in your life. Amen? Kaya po tayo dumadako sa lugar na ito. Iyon po yung layunin natin. Na gusto nating marinig ang tinig ng Diyos sa buhay natin. Malaman natin kung anong ginawa ng Diyos, anong ginawa ni Kristo para sa akin upang tayo maging tinig ng Diyos sa ibang tao na makakausap natin. Yun po yung plano. Look at this. Then Jesus and what He did. Who He is and what He did. Mga kapatid, kung anong ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Jesus crucified. Remember, mga kapatid, if it is complicated, it's religion. Pag masyadong komplikado, relihiyon yan. But if it is plain and simple about Christ and His finished work, it's the voice of God. The voice of God is heard loud and clear. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. Hear only Jesus. Jesus alone. Solus Christus. Jesus, period. Amen? Hallelujah. Yung mga susunod, bunga na lang. Yung iyong pagbibigay dahil luminaw na sa iyo, bunga na lamang to nung kaligtasan na natanggap mo. Ano po ang nauna? Ugat o bunga? Sumagot po kayo. Kayo po nagpapatagal eh. Tapos na sana tayo eh. Ayaw nyo pong sumagot eh. Nag-iisip na naman kayo. To si Pastor pa, lagi may tricky question to. Tama na po to. No? Hindi po binago. Ano pong nauna? Ugat o bunga? Sigurado po kayo. Tama po. Pag may ugat, siguradong magbubunga. Ang ugat ay ang kaligtasan. Ang mabubuting gawa, bunga ng kaligtasan. Hindi ka naligtas sa iyong mabubuting gawa. Amen?
Kasi iba yun ang tinuturo. Gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Pero mga kapatid, ang paggawa ng mabuti ay hindi daan para sa kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti ay bunga ng kaligtasan. Ang ugat ay ang kaligtasan dahil narinig mo ang tinig ng Diyos. Nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, naligtas ka. At ang kasunod nito, ang paglilingkod. Kaya hindi ka nabe-burden Hindi ka nabe-burn out. Amen? Kaya masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Hindi mabigat na kargahin. Ang relihiyon kasi para kang pinakakarga ng mga bagay na hindi mo kayang buhatin. No? Para ang sipag-sipag mo na, ang tamad pa ng dating mo doon sa leader mo. No? Nagdi-devotion ka na, kulang at kulang pa sa kanya. Nagbibigay ka na, kulang at kulang pa rin. Naglilingkod ka na, kulang at kulang pa rin. Hindi sasapat, mga kapatid, pagka tayo pinabubuhay sa paggawa. Pero mga kapatid, ang paggawa ay bunga lamang ng ating kaligtasan. So look at this. Sabi ng Panginoon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." If you are in Christ, you are God's beloved. Hallelujah. Isang malaking katotohanan na palagi rin nating palatandaan. Pwede nating ideklara araw-araw ng ating buhay, I am God's beloved. Hallelujah. God is always pleased with you because you are in Christ. We should only listen to those who teach when their message is about Christ. Listen mga kapatid, this is important. We should only listen to those who teach when their message is about Christ and His finished work. Pag hindi pa tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo at hindi pa tungkol kay Kristo, ekis yan sa atin. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Now, again, 3 biblical things when grace finds you from the story of Samuel. Number 1, grace finds you without a voice. Number 2, grace calls you to hear God's voice. And number 3, grace enables you to be God's voice. Now, as we always do, let's go to our life application. Number 1, remember where grace found you. Ulitin ko po. Life application number 1. Remember where grace found you. Always remember where grace found you without a voice, empty and helpless. For it is in that place of weakness that God's grace began to speak life and purpose into you. Mga kapatid, palagi nating balikan kung saan tayo pinulot ng biyaya ng Diyos. Nung tayo mga makasalanan pa, niyakap tayo sa ating karumihan. Dinampot po tayo sa pusali ng kasalanan. Nang lilihamahid tayo sa baho dahil sa kasalanan. Pero hindi ito pumigil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Palagi mo itong aalalahanin kung saan tayo dinampot ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po tayo karapat-dapat. Naisip niyo ba mga kapatid? Balikan na. Sa totoo nga, nung minsan niya may kausap ako nung isang araw. Troba ka lang ako, sabi ko sa kanya. Makikita mo napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Throwback lang. Balikan natin kung ano tayo dati. Hello mga kapatid. Di ba palagi sinasabi sa inyo, kung magkukumpara kayo, huwag sa ibang tao. Dahil palagi may mas magaling, palagi may mas mayaman, palagi may mas maganda. Ang kumparahan kung ano ka dati at kung saan ka na ngayon dinala ng Panginoon, kung ano na mga bagay na meron sa iyo dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Praise God for His goodness. Always remember that. Dati wala kang sasakyan. Diba? Nanalangin ka sa Lord, binigyan ka. 2 gulong. Diba? Tuwan-tuwa ka na nun.
Naalala nyo yung may mga ano dito, may mga istorya kayong ganyan. Hindi po lingid sa amin yung mga, at kami po yung nakikigalak. Tuwang-tuwa kami habang pinagmamasdan po namin kung anong ginawa ng Lord sa buhay nyo. Pag nag-uusap po kami mag-asawa, kayo po pinag-uusapan namin. No? Pero huwag kayong mag-alala, yung magagandang bagay na ginawa ng Lord, ang pinag-uusapan namin patungkol sa inyo. Sa kung kami may nag-uusap, sa amin lang yon. Mag-best friend kasi kami mag-asawa. Praise God! Oh, iba sa inyo, o binigyan kayo ng Lord. Iba sa inyo, nangungupahan dati. Ngayon, may sarili kayong bahay. Yung bahay nyo, ang daming kwarto. Yung bahay nyo, ang daming banyo. Yung bahay nyo, up and down. May rooftop pa kayo. Diba? Balikan nyo kung saan na kayo dinala ng Panginoon. Yung, yung ugali nyo, hindi kayo ganyan dati. Diba? Hello? Ibig ko sabihin yung mga pagharap sa problema, di ba? Hindi ka mukha dati pagka yung iba pag may problema, gusto na magpakamatay. No? Nagbibigti sa puno ng alatiris. No? O sa puno ng kamatis. No? Nagpapaalam pa. Pero ngayon, nag-iba na ang ugali mo, ang pananaw mo sa buhay. Ano mang problema ang dumating sa iyo, alam mo, kaya mo. Dahil naniniwala ka, kasama mo ang Panginoon. Naniniwala ka, hindi ka iniiwan ng Panginoon. Amen? Naniniwala ka, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Hallelujah. So, always remember where grace found you, without a voice, empty and helpless. For it is in that place of weakness that God's grace began to speak life and purpose into you. Nagkaroon na ng layunin ang buhay mo. Hindi na katulad dati. So remember where grace found you. Number 1. That's number 1 life application. Number 2, remember hearing God's voice is by grace. Remember that. Kasi puro remember to eh. You have to remember that. Because lahat to, remember where grace found you. Remember hearing God's voice is by grace. So remember hearing God's voice is by grace. It is not earned by effort or worthiness, but freely given through Christ. Unworthy as we are, kung aamin po tayo, hindi tayo talaga karapat-dapat. He can freely speak to us. So that's number 2. Number 2, life application, remember hearing God's voice is by grace. And number 3, be the voice of God's grace in your time. Be the voice of God's grace in your time, pointing people not to yourself, but to Christ and His finished work. For only His grace brings true life and transformation. Ang pwede lang magbago sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. We cannot change ourselves. Tama mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili sa ating sariling lakas. Di ba natalakay natin dati? Sa buhay na ito, hindi ito patungkol sa yung New Year's resolution. Hindi ito patungkol sa yung sariling lakas. Yung iba sa inyo, baka nag-New Year's resolution kayo. Ano na ba ngayon? Sa bagay, February pa lang, baka hindi nyo na natupad. No? So, hindi ito patungkol sa ating sariling lakas. Ito po'y patungkol sa biyaya ng Diyos na natanggap natin. Nung matanggap natin ito nagbigay ng meaning sa buhay natin at layunin. Hallelujah. So, let's look at this again. 3 life application when grace finds you from the story of Samuel. Number 1, remember where grace found you. Number 2, remember hearing God's voice is by grace. And number 3, be the voice of God's grace in your time. Hallelujah. Do you learn something today, mga kapatid? Hallelujah. And our big idea
In Christ, my next season is coming. Can we say this all together? 1, 2, 3, go. In Christ, my next season is coming. Let us pray. Father God, muli marami pong salamat sa iyong mapagpala at makapangyarihang salita. Salamat po dahil narinig namin ang iyong boses. Narinig namin ang iyong tinig. At may plano ka at layunin sa aming mga buhay upang kami magsilbing iyong tinig sa aming kapanahunan. Panginoon, patuloy na dinideklara ko, dinadalangin ko sa iyong mga anak na patuloy silang lumago sa pagkakilala sa iyo at lumago sa biyaya, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong salita na aming napagsaluhan sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ng maingat ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Dako po tayo sa ating Holy Communion. Thank you. Thank you.